Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Natatawa ako. Claire Castro, umaraki na naman. Verso, siyempre, ang ating matapat, at may paninindigan na reporter na si Eden Santos. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, isang mapagpalang araw muna po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda na pag-usapan natin ngayon sapagkat ito yung nangyaring hindi maganda doon sa isang negosyante na natikok, nagurgol doon sa Amerika na idinadawit itong si First Lady Liza Marcos. Gaano ba katotoo ang mga balibalita na overdose di umano itong si Paulo Tantoco na isang negosyante at kasama di umano ni First Lady Liza Araneta doon sa Amerika nung mangyari ang insidente. Pero syempre may tagapagtanggol. Walang iba kundi itong si, alam na ninyo, Auntie Claire Castro. Pero syempre bago natin talakayin yan, mas mabuting bumati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po habang pinapanood ninyo itong video na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po hindi kayo ma-high blood. Hayaan na ninyo si Boss Rick ang ma-high blood sa isyong ito. Lilinawin lang natin. At mamaya, panonoorin natin ang video. Doon tayo gagawa ng reaksyon sa video na mapapanood natin. Ganyan naman talaga tayo dito. Pero bago yan, syempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Ilalagay natin dyan sa mababasa nyo. Basahin na lang ninyo dyan sa screen. Ngayon, kung ready na kayo, syempre, panoorin na natin ang video. At mamaya nga, kagaya na sinasabi natin dito, gagawan natin ng reaksyon. Kaya video, pasok! Maring pinabulaanan ng Malacanang ang lumalabas na police report at nagdadawit kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. At nilinaw rin ng palasyo na hindi po nagkasama sa hotel room ang First Lady at si Tantoco kung saan po namatay ang negosyante at hindi rin ito kasama sa official entourage ng unang ginang. At dahil dyan, pag-aaralan ngayon ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod nito na binansagan naman ng Malacanang ng mga obstructionist. Report mula kay Eden Santos. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Fake news! Yan ang sinabi ng palasyo kaugnay sa isang police report na kumakalat sa social media kung saan nakalagay sa ulat na kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa hotel ng matagpuang patay ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na idinagdag lang ang impormasyon na nasa Facebook na may guhit na kulay pink. Ang tinukoy na peke ni Castro ay ang bahagi ng report na kasama umano ng biktima sa hotel room si Deputy Social Security Dina Arroyo Tantoco, asawa ng biktima, First Lady Liza Araneta Marcos at Alexa Miro na umano'y rumored girlfriend ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Idiniin ni Castro na hindi kasama si Tantoco sa official entourage ng unang ginang. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila
ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Dagdag pa ni Castro na sa ibang hotel tumuloy si First Lady Liza at hindi sa hotel ng biktima. May ibinigay din anyang security service ang US bukod sa mga kasama niyang Presidential Security Group o PSG. Dumalo rin ang unang ginang sa konsyerto para sa Filipino noong March 8 ng hapon hanggang gabi kasama si Tourism Secretary Cristina Frasco. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Kung pagbabatayan pa rin ang police report na sinasabing peke ni Castro, lumilitaw na kasinungalingan din ba ang report ng medical examiner na cocaine effect ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "miro," yan po ay dinagdag lamang. Sa batas ng Los Angeles County, krimen ang possession ng cocaine. Una rito, sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na private matters ang kaso. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Pag-aaralan na ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng kumalat na peking police report. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa napanood nating video, pilit na itinatanggi nitong si Auntie Claire na may kinalaman itong si First Lady Liza Marcos doon sa mga pangyayari. Ngayon, isa-isayin natin. Ang tawag niya doon sa mga journalist ay obstructionist. Sapagkat sila naman daw ay dating mga journalist pero gumagawa ng mga fake news na syempre, kaya fake news hindi totoo. Paano nasabi na hindi totoo? May police report. Sabi niya rin dito na yung police report na ipinalabas dyan sa Facebook, di umano, syempre, dagdag na lang daw yun. Yan, napanood naman natin, pinakita ni Eden Santos. At take note, may kasamang PSG itong si First Lady Aranita Marcos. Pinagmalaki niya pa yan, ha? At syempre pa, mayroon pa daw itong mga escort na mga sundalo na Amerikano. Gano'ng katotoo ito? Sana hindi siya ma-fake news dito. Sana panindigan niya itong mga sinasabi niya kasi pag hindi niya pinanindigan ito, pati siya fake news. Maliwanag naman yung sinabi niya. May mga dalang PSG at may mga Amerikano pang security guard si First Lady Liza Marcos. Sana all! Sana all. Eto na ngayon yung ating reaction dito. Tinitira nila, binibira nila si BP Inday Sara sa kanyang pagpunta sa ibang bansa na gamit daw yung pera ng taong bayan. Ang tanong ko sa iyo ganito, dalawang tanong lang. Ito yung unang tanong ko sa iyo. Bakit may kasamang PSG si First Lady samantalang hindi naman siya presidente? Ano ba ibig sabihin ng PSG? Di ba? Presidential Security Group. Paano nangyari yun? Paki-explain, Auntie Claire. At ang pangalawa kong tanong, bakit hindi niya sariling pera ang ginamit pagpunta doon na hindi naman siya opisyal ng gobyerno? Asawa po siya ng presidente. Of course, asawa siya. Pero hindi siya opisyal ng gobyerno. Wala siyang katungkulan. Nabubulol na naman ako. Wala siyang katungkulan sa gobyerno kahit ano. At bakit? Balikan natin yung tanong ko kanina sa una. Bakit siya may kasamang PSG? Hindi naman siya presidente. Yan ang dapat mong ipaliwanag, Auntie Claire. At mayroon akong isang bonus na tanong para din ito sa'yo. Para sa iyong tanong na ito. Bakit mo ipinagtatanggol si First Lady Liza Marcos samantalang hindi naman ikaw ang spokesperson niya? Bakit? Pag spokesperson ka ba ng asawa, pati asawa, kasali na sa pinaglilingkuran mo? Hindi ba nagtatrabaho ka dyan bilang isang spokesperson ng presidente at hindi
kay First Lady Lisa Marcos? Paano nangyari ito? Bakit panay ang tanggol mo? Bakit ikaw mismo ang nanggigigil? Sa itsura mo kanina, sa pananalita mo, gusto mo nang manakit. Hindi na maganda yung aura mo. Nanggigigil ka habang ini-explain mo na walang kinalaman at may pinakita ka pa mga picture, video o kung ano pa man yan na nagpapatunay di umano na nandun si First Lady Lisa Marcos. Bakit hindi si First Lady Lisa Marcos ang nagsasalita para sa kanyang sarili? Bakit ikaw na spokesperson ng presidente ang nagsasalita para sa kanya? Ako'y nagtatanong lamang bilang isang mamamayang Pilipino. Nagtataka lang din ako. Kayo ba hindi nagtataka? Isipin ninyo, halimbawa ako, spokesperson ako ng asawa ng boss ko, siyempre, lalaki, halimbawa lang. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyayari dyan sa babae na asawa niya. Yun ang trabaho ko dahil nagtatrabaho ako doon sa boss ko, hindi sa asawa. Common sense. Yan ang sinasabi natin dito. Bakit kaya pilit mong ipinagtatanggol ang Lisa Marcos na yan samantalang hindi naman ikaw ang spokesperson ni First Lady Lisa Marcos? Baka dalawa ang trabaho mo. Nagtatanong lamang si Busrek. Pati si Lisa Marcos, spokesperson ka na din. Ganon ba yun? 2 in 1? Pwede ba yung ganon? Hindi ko alam. I-comment nyo sa baba kung napansin nyo rin itong napansin ko. Yan ay aking mga katanungan lamang sa abot ng aking kaisipan bilang isang mamamayang Pilipino. Kasi walang logic. Wala akong pakialam kung ako. Wala akong pakialam sa misis ng boss ko. Ang importante sa akin, yung boss ko lang ang ipagtatanggol ko kahit anong mangyari. Pwera na lang kung mayroong kayong kayo lang ang nakakalam niyan. Ako nagtatanong lamang sapagkat ang sinisweldo po ninyo, baka hindi ninyo alam, pera po ng taong bayan. Hindi pera ni Lisa Araneta Marcos. Yan ang sinasabi natin dito. Ano sa palagay ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss? May tama ba si Boss Rek? O tinamaan si Auntie Claire? I-comment nyo dyan sa baba. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, ito po ay ating mga katanungan lamang bilang isang mamamayang Pilipino. Opinion. May karapatan tayo dito sapagkat tayo ay nandito sa Pilipinas. Huwag tayo maging pipit bingi, maging bulag sa katotohanan sa mga nangyayari. Kaya mga ob-ob na mga vlogger, sakala ninyo nakalimutan ko na kayo, kasali kayo rito, mga ob-ob kayo, pinagtatanggol ninyo, palibasa, bayad kayo. Of course, kailangan ninyo ipagtanggol kasi bayad kayo, wala akong problema dyan. Pero mga ob-ob kayo, di ba? Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Mga ob-ob kasi kayo, kaya pinagtatanggol ninyo. Ako rin may pinagtatanggol pero hindi ako ob-ob. Kayo yun. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat kayong lahat at maraming salamat siyempre sa mga subscribers, mga supporters natin, mga viewers. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ha, pindutin nyo na yung kulay pula dyan para dumami tayo rito at siyempre pag dumami tayo rito, papansinin tayo ng mga ob-ob na yan. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat pero lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob.